Hi! Welcome na naman sa ating panibagong vlog, The Real Canadian Superstore Part 2. So kita nyo yon, grabe, dito sa Canada meron palang fresh na mga oyster, crab, at iba pa. Pero syempre may kamahalan nga lang dahil ini-import pa to galing sa ibang lugar. Pero sulit nga lang pag binili mo siya dahil nakakamiss ba naman? Dahil kung galing kang Pinas at palagi kang kumakain ng mga fresh na seafood kagaya ko, sa lugar namin ang daming seafood, oyster, at ang mumura pa. Pero ngayon kahit anong crave ko, medyo hindi ko pa talaga kayang bilhin to kasi nagtitipid pa ako sa ngayon. Medyo tis-tis lang muna. Mabibili din kita balang araw. Dahil dito sa Canada, no, halos lahat pwede mong bilhin. Yun yung palaging sinasabi. Pero minsan kailangan mo ring disiplinahin muna yung sarili mo kasi minsan mabibigla ka rin. Dahil nga may credit card ka, pwede kang mangutang na mangutang, pero mabibigla ka na lang, hindi mo na pala siyang kayang bayaran at mahihirapan ka talaga. Sasakit yung ulo mo. Kaya yung mga binibili lang muna natin, yung mga kailangan lang natin, at kung nag-e-invest man ako, ito yung mga pagkaing masustansya talaga at may malaking tulong sa ating kalusugan. Kung makikita nyo, no, halos lahat ng nakapak na pagkain, meron niyang nakakilo na, nakalagay na yung kilo, may price na, at ilalagay mo na sa counter, bayaran mo, yun lang, matik na yon. At kung wala man, ilalagay mo lang siya sa harap ng counter, meron na yung kiluhan sa ilalim, matik na lalabas sa screen mo at bayaran mo na lang. Anyway, itong yogurt na to, ito yung palaging ni-stock ko, no, kasi napakaganda ng benefits ito sa ating katawan, especially sa ating gut, no. Kung ma-observe nyo sa ating katawan, pag stress ka, yung tiyan mo yung unang nakakaramdam niyan. Kaya yung gut natin, ito yung parang second brain natin. Kaya isa ito sa mga pagkaing hindi ko dapat i-miss na bilhin dito sa supermarket. Pero ito, tignan nyo. Grabe, parang ukay-ukay lang ah. Ito yung mga Gatorade. Kagaya nito, no? Paminsan-minsan ko lang to binibili sa Pilipinas kasi medyo may kamahalan din, no? Pero dito sa Canada, wow, grabe. Parang ukay-ukay lang. $1 lang yung isa, kayang-kayang bilhin. Dito sa Canada, ang daming buy one take one, ang daming promo, ang daming offers. Minsan, ikaw lang talagang pipigil sa sarili mo kasi nakakatempt. Lalo na pag na-timingan mong clearance yung isang product na gustong gusto mo, wow, hindi ka talaga makakaindi dahil ang napakabagsak presyo yung value niya. So dito sa Canada, no, medyo nahihirapan akong bilhin yung produktong Pinoy. Pero dito sa Canadian Superstore, sabi nila ang dami daw. Kaya pumunta ako dito. Pero totoo nga, dito ko lang nakita so far yung mga produktong Pinoy na halos kompleto. Pero sabi nila ang dami pa daw na superstore na mas maraming produktong Pinoy. Kaya pupuntahan natin yon sa susunod na vlog. Pero sa ngayon, ito yung hinahanap ko talaga na matagal ko nang hinahanap, yung Mamasitas. So hindi ko to endorso ha. Ito lang yung nakasanayan kong bilhin kahit sa Pilipinas pa, no. Ito yung ingredients na hindi talaga nawawala sa pagkain namin. Pero nakita nyo ba yung price niya? Grabe, halos $7 ang mahal. At ito yung na-miss ko ng mga Century Tuna. Grabe, $3.99, halos $4 din yung isa. Wow, nag-crave ako nito pero pinipigilan ko talaga kasi napakamahal. Isang tata lang ng Century Tuna is $4. Wow, mahal na yun para sa akin.
At eto yung champurado, nabigla ako, meron pala nito. So, bumili ako ng champurado kasi na-miss ko yung luto ng aking nanay. Kasi naalala ko noon, ito yung palaging niluluto ng nanay ko sa amin. Kaya kumuha ko nito. At eto yung mga noodles, ito yung sinasabi ko, no? Hindi talaga ako very strict sa aking mga kinakain. Pero bumibili din tayo ng mga pagkaing Pilipino na nakakamiss man talaga. Ito yung mga mangwan at mga steak. Syempre hindi ko yung binili. Hindi ako palakain ng mga curls at mga sweets. So yun na nga, yun lang yung mga binili natin, no? Yung mga pagkain talagang kailangan natin kasi dito sa Canada pag wala kang sasakyan, mahihirapan ka talagang dalhin yung mga pinang-grocery mo. Dahil dito sa Canada, no, hindi naman madali mag-commute kasi paglabas mo sa supermarket ay hindi ka naman agad-agad makakasakay. Kailangan mo pa minsang lakarin, maghintay, especially pag winter, medyo mahirap. Pero okay lang yun, kayang-kaya naman. Palagi kong ang sinasabi, normal yun sa isang baguhan na maranasan lahat ng to kasi nagsisimula pa lang tayo. Yung sasakyan, pag meron na tayo noon, napakadali lang lahat bilhin at mag-stocks. Pero sa ngayon, tiis-tiis lang muna, diskarte muna dahil Pinoy tayo. So dito na magtatapos ang ating vlog. Thank you for watching. Salamat sa lahat ng suporta. This is Longo in Canada again. Thank you and God bless. Hi, Longo in Canada here. Please like, share, and follow po sa ating page. Salamat.